bike at nasa labas ako ng aking tahanan. At yun, ipakita ko lang sa inyo ang aking motor na ibebenta. So ayan, at isilip ko kayo sa aking munting tahanan, tapos doon na ako magkikwento sa inyo kung bakit ako natagalan na walang vlog. So yun, motor ko. Yan, pasok na tayo sa aking munting tahanan. Yan yung aso ko. Yan mga halaman ko. Mga payong basayan, kaya rin nakaganyan. Pasok na. Ito yung aking sala. Nandyan yung si Black Pogi and then si Stainless Japan. Yan. Yan yung higaan ko. Diyan ako natutulog. And then dito ko nag-work. Ayan yung mga sopa namin. Hindi ko maikakaila na sira-sira na yan. Kaya may tabing. Ito yung gamit ko sa pagbablog, yung dalawang yan. At ito yung isa na kakabit. Ano siya? Pwede siyang stand. Yan. So yun. Ito yung pinatay ko lang kasi mainit na yung motor. Ito yung dati kong lababo. Yan. Mahabang ilaw lang. At ito naman papunta sa second floor. Hindi ko na may tutur sa inyo yung second floor kasi magulo. Ito lang. Ito yung isa kong aso. O, diba umungol? Ito naman ang bagong gawa na likuran. Yan o, naka steel trusses. Ito, balak ko pag-iba to, tapos paggawa ko ng sa mahaba dun sa taas ng hamba. Kasi sayang yung space dun. Tapos, itong lababo, bumili na ako ng lalagyanan ng plato, ng baso, condiments. And then yung plato, hindi ko pa na ulungan. Tapos, ito ang binili kong rice cooker. Ang lakas maka-Japan. Tapos, ito yung kalan na infrared. Ganyan po itsura ng infrared. Yan. Walang saksakan dito. Naggawa lang akong extension. Papunta doon. Papunta rito. And then, tumawid doon. May saksakan doon. Yan yung outlet niya papuntang junction box ng banyo. So, pakita ko sa inyo yung
mesa, yan, pati yung ilaw. Yan, ginawa ko rin yan, yung saksakan. Kasi wala pang budget, pang electrical dito sa likod. Na short sa budget. Kaya ito walang insulation, walang kisame dahil na short sa budget. Ayan yung electric pan ko na binili ko sa second hand ko na siya nabili and then hindi siya working nung binili ko. Pinagawa ko na lang. Tapos itong rep, luma na yan, sanyo ang tatak. Walang condenser yan nasa loob. So may butas na rin yung rep na yan, pero walang butas sa loob, kinapa ko. Sa labas lang may butas. So yun, mga pang-snack namin, pang-kape. Yan. Ito naman ang mga namin. Excuse lang sa kanal. Yan. So, dito na tayo sa ito pong si Stainless Japan ay pinebenta ko po siya. Kung sino may gustong magka-interest, nakapost na to sa akin Facebook, sa main account and sa marketplace. Ayan. Yan po yung mga magulang ko. Tapos ito yung setup ng aking sala. Yan. So yun mga katambay. At hindi ako kita adjust. Yan. So ayun mga katambay. Kaya ako nagpahinga sa vlog industry. Hindi naman pahinga, although pahinga lang ng konti, pero tuloy pa rin ako sa pagbablog. Kaya ako nawala dahil kwento ko sa inyo, yung paalis ako papuntang Boracay, sa bahay ng tiyahin ko, matarik yung hagdan, tsaka medyo madulas yung tiles, may wet pa, may basa pa. Nakatapak ako pababa. Nadulas ako. So, unang tumama yung gulugod ko. Pangalawang ay magkabilang pisngin ng puwet ko tumama sa tiles. Wala naman sugat. So nasa Boracay na kami, hindi ko gano'n na-enjoy kasi panay sa kwarto lang ako nun, ang sakit. Tapos pasumpong-sumpong, wala. Minsan sumasakit, minsan wala. Nung sumakay na kami ng banana boat, medyo kumikirot siya, pero hindi naman masakit. Medyo kirot lang.
Hanggang sa pag-uwi namin ng Pantalan, nakasakay na kami ng airplane, medyo sumasakit doon. Pero pag-uwi ko dito sa Manila, doon na siya sumakit ng todo kasi hindi na ako nakakapaglakad eh. Hindi tulad sa Boracay na puro lakad lang ginagawa ko kaya hindi masyado masakit. Dito, sumakit. Uupo lang ako, sumasakit. Tumatayo lang ako, sumasakit. Hihiga na ako para matulog, sumasakit. Ganon din, pagkagising ko, bumabangon ako. Ang sabi ng mother ko, mag-take daw ako ng Mepinamic. Hindi ko kasi alam eh. Nanay ko kasi nakakaalam. So, nag-take ako ng Mepinamic. 1, 2, 3 araw. Medyo nawala. Nagulat ako. Tumatayo na ako ng higaan na diretso. Wala nang sakit. Ganon din pag humihiga ako. Tapos yun, ang sumasakit na lang sa pag-upo tayo. Pero sa paghiga, tsaka bangon, wala na. Tsaka sa saan ba to? Sa paglalakad ng matagal. Pero sa pagbabike ko, medyo sumasakit pa siya. So ayun. Hanggang ngayon, sa akin nakaupuan ko na to, bawat tayo kong ganyan, medyo may kirot, pero hindi na ganun kasakit. Hindi tulad ng dati. So, ayun. Ang natutunan ko is pagka-akyat or baba ka ng hagdan, lalo na pagka-tiles, is mag-tsinelas. Tsinelas talaga. Yun lang ang more lesson na dumating sa akin. And then, sa pagbabike ko, may schedule sana kami ng mga tropang bikers. Kaso sabi sa akin, katambike. Yun kasi tawag nila sa akin sa group, katambike. Sabi sa akin, katambike, huwag mo munang ipilit. Magpahinga ka na muna. So, yung kaibigan ko na cyclista din, babae, gusto niya mag-vlog. Nagba-vlog na siya. Nasira lang yung phone niya pang-vlog. E di sabi ko, may ginagamit kang pang-edit. Sabi niya, meron sa laptop niya. Sabi ko, hiramin mo muna to yung lumang camera ko. Hiramin mo muna, sabi ko. Hindi pinahiram ko sa kanya. Ewan ko kung nakakapag-vlog siya. Hindi ko rin kasi alam ang YouTube channel niya.
So, yun. More lesson lang sa akin yung nangyari sa hagdanan. Biro nyo ang tarik ng hagdanan. Yung baitang, ganyan, ang baitang. So, isang mukha ko na yung baitang ng hagdan. So, ang sakit. Tiles pa yun. Buti hindi nagsugat. Namula lang, hindi nagsugat, hindi nagat. Ang sabi ng nagpahilot na rin ako, sabi ng medyo namamaga nga. So, yun. Yun lang may share ko. Tsaka, itong bahay, itong likod na kinatatayuan ko na pinagawa ko. Although, maliit lang siya, pero may masasabi kong may napagawa ako. May nabili akong gamit. Yan. Basta, sa pagsipagan lang natin mag-vlog. So, ayun lang. At maraming thank you. And then yun, dito na ako magpapaalam. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.